Hello po sa ating lahat. Good morning, good evening po everyone around the world. Nandito na naman ang inyong kusinirang probinsyana. Ang lulutuin ko for today ay sinigang na bangus. Ito yung mga gulay guys. Ibabad ko muna po to sa asin para matanggal po ang mga bakterya nga nakadikit dito. Mga 15 minutes. At ito yung isda, hinugasan ko na po ito. Ibababad ko po ito sa asin ng ilang minuto din para malasa po ang kinalabasan. Ito yung mga rekado kasi magpapaksiw din po ako. Ito pala yung kamatis nga nabili ko. 10 piso. At itong sili at loya, ito yung panghalo sa paksiw. Habang binabad ko po ang gulay, itong isda, ang mga ulo ipapaksiw ko din po ito. At ito namang mustasa, binabad ko po yung isa at halo ko sa paksiw para kahit paano may gulay po ang ating paksiw. At syempre, ayun na mga rekado at itong suka, hindi po malilimutan. Lalagyan din po natin. Tansahin na lang po natin guys, di na lang natin takalin. Nasa atin na din po kung gaano kaasim ang gusto natin. At kung gaano po karami ang ilalagay natin dito sa paksiw. Ito pala yung mga rekado niya, yung loya at bawang at may siling green. At nilalagay ko na din po ito ang mustasa. Itong mustasa po ang paborito ko at lagyan ko po siya ng konting asin. Kasi yung isda po natin nakababad na po sa asin. Kaya konti na lang ang ilalagay. Kinalat ko siya guys para mahalo po ang alat. Ayun na, ito yung paksiw na with gulay nga mustasa. Masarap po ito guys. At syempre hindi ko din po malimutan yung pamintang buo at konting tubig para po hindi matutuyuan ang ating paksiw at mabango po siya. Nalagay ko na po lahat ang mga rekado, tatakpan ko na din po ito at isa lang. Ayun guys, kumukulo na siya. Lutong-luto na po yung ating paksiw na isda. Pwede na po itong kainin. Nagugutom po ako sa sobrang bango. Tinignan ko po kung lutong-luto na ba po yung mustasa. Yung isda po niya. Ayun, nag-iba na po yung color. Talagang lutong-luto na po ito. Katamtaman lang po ang sukat nitong bangus. Hindi po ito kalakihan. Parang ito po yung pangdaing na bangus. Kaya lang, hindi ko po pinahati sa gitna. Kasi gusto kong ipapaksiw po siya. Dahil 1 kilo po ang nabili ko. Yung kalahati po ang isinigang ko at haluan ko din po ng mga kangkong. Naglagay na po ako ng tubig sa kaldero po namin. Nandito na din po yung mga rekado at pakuluan ko siya bago ko ihulog yung isda. Ayun, hinuhulog ko na pala siya isa-isa. Inahalo ko na din pala dito yung pangpaasim po. Ayun, tinakpan ko na po para kumulo. Nagsimula na po siyang kumulo. Pakuluin ko po ng 2 bisis para po siguradong luto na po yung isda natin. Bago ko po ihulog yung aking gulay na kangkong. Itong kangkong, gusto po ito ng mga anak ko. Color green kasi po siya. Lalo na po si Baby GR. Nag-apura na po siya kaya nagugutom na. Nilagyan ko na po ng konting asin, tinimplahan ko po. Pero bago nyo po lagyan ng asin, tikman nyo po muna kung maalat na po ba. Kasi yung isda po natin, nakababad na po ito kanina sa asin. Kaya kung maglagay kayo ng asin, konti lang po. At tikman nyo muna kung maalat na po ba siya. At kung hindi pa, kayo na po bahala magdagdag kung gaano kaalat ang gusto nyo po. Pakuluin ko po ito ng pakuluin para lumambot po ang ating kangkong. Kasi bata po yung kumakain. Maganda pong medyo malambot po ang kangkong para hindi po siya mabilaukan. Lalo na po si Baby GR na wala pong ngipin. At dito po sa lugar namin, tuwing hapon po umuulan. Kaya masarap po humigop ng sabaw. Lalo na sa lamig ng panahon.
Maliban po sa kape, ito na lang. Masustansya pa. Ayaw ko sana magluto ngayon kasi tinatamad po ako. Busy po kasi ako yung naghatid sundo sa anak ko. Mas maganda talagang tayo magluluto sa ulam po natin. Kasi kung bibili po tayo sa labas, isang hiwa po 60 pesos na. Maliit po yun na hiwa. Parang mas lalong mapamahal po. Dahil nagugutom na pala ako, nagsasandok pala ako ng kanin. At sabi ni BBGR mamaya-maya na daw siya kasi kakakain lang pala niya ng biskuit. Ayun, lutong-luto na po yung paksiw. Ito na lang po ang ulam ko. Kasi hindi po ako nagmerienda kanina kaya nagmadali po ako magluto. Nagsandok na po ako dito. Kain po tayo. Lord, thank you po sa pagkain. Ang sarap-sarap po ng ulam ko. Ilang araw din di ako nagluluto nito. Kaya talagang nakakagutom po yung amoy. Ayun guys, kain na po tayo. Ito pala yung corned beef nga niluto ko kaninang tanghali. Kaya lang mas gusto ko talaga yung isda. Yung isa ko lang nga anak mahilig nito. Basta sa akin, hindi ko talaga pagsawaan yung paksiw. Paksiw talaga ang pinaka-favorite ko po nga ulam. Kahit anong klaseng isda, basta paksiw po. Sa amoy pa lang magugutom na po kayo, lalo na po kung masarap po ang pagkaluto. Promise guys, malasang malasa po ang lulutuin nyo. Pag ibabad nyo muna yung isda or kaya manok ng 30 minutes o kaya 15 minutes bago nyo po lutuin. Babad nyo pala po sa asin para malasa. Yun ang ginawa ko po lagi tuwing magluluto ako. Kahit hindi kompleto ang rekado, sobra pong sarap po niya. Basta hindi lang po malimutan paglagay yung pangtanggal na lansa. Kagaya ng loya at suka at bawang. Yun talaga po ang importante sa paksiw. Kahit hindi na natin lagyan ng sibuyas, okay lang. Ang ipambili ko po ng sibuyas ay binili ko po ng mustasa nga gulay at siling green. Yun po ang hinalo ko dito. Kaya sobrang sarap guys, napapadagdag po ako dito ng kanin. Malasang malasa po yung paksiw. At kinuha ko na din lahat yung mustasa kasi isang tali lang po ang nilagay ko. Kaya sapat lang po sa akin. Biro lang po. Ayaw kasi ng asawa ko ang mustasa. Yung iba kong mga anak, gusto po nila. Kaya lang may sinigang na po na bangos, kaya yun na lang ulam nila ngayon. Thank you po pala sa lahat ng mga subscriber ko at mga viewers. Marami pong salamat sa inyo. Sana hindi po kayo magsasawang panoorin pa po ang mga videos nga ina-upload ko. At kung nagustuhan nyo po yung ina-upload ko, mag-iwan na lang po kayo ng comments para ma-appreciate ko po. At lagi po tayong mag-iingat, lalo na sa panahon po ngayon na nagmamahala na po lahat kaya bawal talaga po magkasakit. At maiksi lang po ang buhay ng tao, dapat laging happy at laging healthy po ang kinakain.